What's up guys? Pinoy Lens here at tayo meron namang pag-uusapan, my perspective. Luistro, may ano man na naman. Anyway, bago natin pag-usapan ito, intro muna. Huwag kayong alis. Tandaan nyo yan. Joke lang. Alright, back to Pinoy Lens. At kamusta po kayo diyan? At bago po tayo mag-upisa, ay gusto ko munang batiin ating mga kababayan natin sa Pilipinas. At syempre po, ang ating mga kababayan nating overseas family workers. Kamusta po kayo diyan? Ayan po, nakikita nyo. No? At ingat kayo dyan palagi. At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tawag lang tayo sa ating kababayan natin sa Pilipinas. At kayo naman mga kababayan sa Pilipinas, huwag natin kalimutan ang mahal nating pamilya sa ibang bansa. Sila po yung tatrabaho para sa inyo. At sana po pahalagan natin ito, okay? Already. Alright, tayo po ay mag-uumpisa na, no? At ito naman ay, ika nga ay parang common na kay Luistro. Kasi ang nangyayari po dito ay, ano bang tawag dito? Ang nangyayari po dito ay, isa na namang anomalya ang lumabas kay Luistro ng 2nd District ng Batangas. Pero hindi naman siya nag-iisa lang naman dito na na-involve sa kurakutan time, no? Isa po, ito ay, ika nga ay, sabit siya. No? And what can we do? At i-explain din natin sa inyo na sanay siya sa ganitong mga ugali. Anyway, ang atin naman pong papakita ngayon ay tungkol po sa kay Congresswoman Javil Luistro. Yan. Lalaki ngipin mo, ah. Mahal yan. But anyway, nawala tuloy ako sa focus. But anyway, alam naman po natin na itong si Luistro ay isa o chairman ng Committee on Justice. No? Kaya magsabi natin na parang ang feeling niya talagang napakalinis niya. No? Ako, Batanggenyo ako. Kaya itong isa tong content ko ngayon ay parang sa inyo mga Batanggenyo, no? Lalo kay mga 2nd District of Batangas. No? Kasi isipin niyo mabuti, siya ngayon ang humaharap bilang Committee Chairman of Justice. At siya ngayon ay gumawa ng mini trial. No? Na feeling niya ay siya ay sa Supreme Court o Senado. Alam mo, Luistro, total, makapal naman ang mukha mo, edi tumakbo ka na lang ng Senado sa 2028. Yun nga lang, kung mananalo ka, baka nga sa 2nd District pa lang, matalo ka na talaga eh. No? But anyway, kaya ako ito gustong pag-usapan kasi bilang Batanggenyo ay ako'y nahihiya. Dahil ang kababayan kong itong taong ito ay sumabit na naman sa anomalya. No? Kung saan ay isa nga siya sa pinagmamalaki ng mga buhaya sa Kongreso, no? At siya pa ang Committee on Justice, inuulit ko lang, at siya nag-iimbestiga ngayon nag-iimbestiga kuno kay Vice President Sara Duterte kung saan ang kanilang pinagmamalaking witness ngayon o resource person ay ang kidnapper at ang isang scumbag na si Ramil Madriaga. And not because we are Sara, you know, and matagal na naman tayo ganyan, pero kitang-kita naman natin na maraming butas ang pinapakita ng mga nayupak na crocodile dante itong mga to, basta lang makaamoy ng maleta. But anyway, medyo wala pa tayo sa topic na yan at gusto ko lang kasi ipakita sa inyo kung ano yung ginagawa behind ng Kongreso itong si Luistro, kung saan involved pala sa anomalya sa Batangas. And yeah, nakakahiya at talagang minsan nakakainis, no? Dahil ito pong si Crocodile Luistro ay ang dami ng ginawang kalokohan pero parang walang nangyayari. I guess ganyan talaga. Sa panahon ni Bangag ay kailangan criminal ka, magnanakaw ka, manluloko ka. Dahil kung ikaw ay matino, suspended ka na at ikaw pa ay matatanggal sa pwesto, di ba? Kaya ito na ang pagkakataon ng mga hayop na politiko, yung mga demonyo dyan sa Pilipinas na umaabuso ng Pilipino. Ito na ang chance nyo, no? Hindi ko kayo ina-encourage o minomotivate. Pero wala tayong magagawa eh. Adik ang presidente. Adik ang asawa ng presidente. Adik daw ang anak din. Ala, saan pa tayo pupunta? Diba? Anyway, tuloy na po natin itong tungkol kay Luistro kung saan sumabit siya sa anomalya tungkol po sa cat eye. Ang bihirang buhay ito. Alam mo itong cat eye na to, nauso to sa US, hindi ko nga lang alam kung ginaya na lang ng Pilipinas. Which is okay, kasi nung nasa Pangasinan ako noon, nakita ko sa gabi. Sabi ko maganda to para tayo nasa airport. No? And suddenly, itong nakita ko itong news sa Billionaire News, ay tinanggal pa, no, dahil daw hindi pa raw tapos ang construction, no. Alam mo, dito pala talagang gaguhan eh. Ikagara pala na. Panoorin natin, no, at kayo na po ang mag-decide. Sa mga palamuti na sa kalsada, ang anomalya sa mga proyekto ng gobyerno, inireklamo na sa Ombudsman sina Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro at mga opisyal ng DPWH Batangas dahil sa umano'y overpriced Cat's Eye Project na binaklas din kalaunan. Ganito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Biro mo.
Ito ba, kayo ba mga parts, mga manonood dito o mga nakapanood na, sumagot ba ang DPWH ng Batangas at ito si Luis to sumagot ba? Alam mo mga ganito, biro mo ikinabit muna sa kalye, di ba? Tapos tinanggal mo pa. Ang katwiran daw ay hindi pa raw tapos ang construction. Nakakahiya talaga, Batanggenyo pa naman tayo. Anyway, tuloy natin. Nagsumite ng isang letter complaint sa Ombudsman. Ang grupong Bantay Trapiko, laban kina Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan, DPWH Calabarzon Regional Director Jovel Mendoza, at Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro. Kaugnayan ng umano Wala eh. Kakampi ni Luis to si Ombudsman eh. Walang mangyayari dyan, mga bata ko eh. ay maanomalyang Cat's Eyes o Reflective Road Studs Project sa Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na tila may indikasyon ng overpricing, irregular fund utilization at wasteful implementation ng nasabing proyekto sa lugar. Ayon sa isang 2024 DPWH order, aabot sa 8.9 kilometers ang haba ng buong diversion road. Mahaba din yan ha. At least 2.6 kilometers nito sakop ng Batangas City. Sa inihaing reklamo, sinabi ng complainant na sa kahabaan ng bypass, Bawan at San Pascual lang ang mayroong road studs. Kita-kita raw ito sa ilang viral videos ng mga dumadaan sa lugar kung saan nagmimistu. Ang ganda no? Para ka nasa airport. No? Tapos biglang tatanggalin. Walang hiya itong mga hayop na politiko na to. Lang airport runway ang kalsada sa gabi. Actually, hindi yata politiko yan. Let me correct that. Baka yung mga contractor siguro. Who knows? Di ba? Dagdag pa ng complainant, matapos umanong Pero alam mo, kung ikaw ang may paggawa niyan bilang politiko at nalaman mong ginagago ang kalye mo at laladistrito mo pa, dapat isa ka sa mag-step up ng ganyan. Bakit yung tinanggal yan? Kontrata ko, ano yan, project ko yan. Yan ang para sa constituents ko. Di ba? Bilang. install ang nasabing road studs. Luwag na oh. Binaklas din ito kalaunan dahil kinakailangan raw palang asfaltuhan ang kalsada. Personal na binisita ng Billionaire News. Ito lang ang akin nandito, no? Dapat nakikipag-coordinate sila masyado sa DPWH. Katulad yan, aaspaltuhan pala. Sa kanila nilagay ilaw. Ano to? Parang madalian para makakuha ng pera agad, makakubra ng pera. Kasi medyo na-encounter ko na yan eh. Channel ang nasabing proyekto. Ang aming nadatnan, mga butas sa kalsada sa parte ng San Pascual at Bawan na gusto lang bakas ng mga binaklas na Cat's Eye. Yung mga yan, makaka-cause ng aksidente yan, lalo na sa mga motor. No? Sa kotse, truck, medyo hindi naman siguro, dahil four-wheel yung mga yun. Pero yung sa motor, lalo na yung mga nag-uumpisa pa lang magmotor, dyan sila madadali. Hindi ko nga lang alam kung ginawa na yan, no? At binabalita ko lang sa inyo dahil Batanggenyo rin ako eh. Kaya gusto ko ipakita sa inyo na may mga luko-luko rin naman sa Batangas. Ang dating Pila Airport runway sa gabi, ganito na ang itsura dahil marami ring parte ng diversion road na wala pang mga ilaw. Nahanap namin ng kontrata para sa nasabing road stud installation project sa lugar. Isang joint venture ito sa ilalim ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders. Ang Kisha Construction, una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pagmamayari ni Tanawan City Councilor Potenciano Natanawan. Anak ng teteng naman, Natanawan, kilala kita, men! Magkakasama tayo noon, hanep! No? Tapos ano ba nangyayari? Hindi naman kita pinagbibintangan dito, no? Kilala kita, men. Kilala ko tropa mo. Tanawan. Ako, my gosh, Abel Gas. Bakit ako involved? 2 buwan ang nakalipas nang sabihin niya sa BNC na pinaprocess na ang divestment niya mula sa kumpanya. On the process na po yung pagpapalit po ng aking to transfer. Simula po nung naupo na ako, pinaprocess, medyo matagal po ang process po ang pagtatransfer. Are you sure? Sinabi ng complainant na may estimated 7,500 Cat's Eye units na makikita sa lugar kung 5,000 meters lang ng kalsada ang susukatin. Ang kanilang estimated overpricing aabot sa 75.7 million pesos. Kung pagbabasehan ang DPWH Detail Unit Price Analysis na una nang inilahad ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, kung saan naabot umano sa 11,700 pesos ang presyo ng bawat piraso ng Cat's Eye, kahit na around 1,800 pesos lang daw ang market price nito, including tax and installation. Sinuri namin ang nasabing kontrata. 1,800. Siguro per piece, no? Siguro. Kasi ano yan matagalan yung life niya, yung ilaw. I'm not sure kung baterya ng solar pero sana solar may ito mo sa Pilipinas. Pero kung makikita niyo yung presyo, here we go. 98 million pesos ang kabuuang halaga ng proyekto. Pero wala itong kalait na detailed breakdown at project scope. Ayon sa DPWH 2nd District Engineering Office, tinatayang 6.3 kilometers o katumbas ng mahigit 6,000 meters ang sakop ng proyekto. Kung susundin ang market price na binanggit ni Mayor Magalong, mahigit 16 million pesos lang dapat ang presyo ng proyekto. Kung susumahin, tila kinatungan ang proyekto. Wala mga parts doon pa man din, no? Talaga marami ng overpricing sa Pilipinas when it comes to government contracts. No, hindi na tayo magtataka, hindi na rin po ako magtataka. No? Talagang malaki ang patong diyan. Kung matatandaan niyo, no, mga Gen X, mga Generation X, Joey Marquez. Nagpa-kontrata ng Wales, di ba?
Ang mahal ng wales, para ka lang bumibili ng mamahaling vacuum. Ganong katindi. Alamin nyo na lang kay Joey Marquez. proyekto ng mahigit 80 million pesos para sa ilang libong road studs na binaklas lang din uli dahil hindi pa pala tapos ang construction. Dagdag pa ng complainant, rendered unusable na ang mga cat's eye upon removal. Pinuntahan namin ang DPWH 2nd District Engineering Office para kunin ang kanilang panig, pero wala raw available na makipag-usap sa amin. Sinubukan din namin hingan ng pahayag si Congresswoman Luistro, pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Siyempre, magpa-practice pa yan para magsabi sa inyo. Baka nabuking nga siya eh. May, you know what mga parts? 98 million ha. Pero kung susumawi mo raw, sabi ni Mayor Magalo, kung halimbawa honest yung contractor, yung mga politiko na yan, hindi ko lang kung tama yung pagkakarinig ko, correct nyo na lang ako sa comment nyo. Kung 16 million daw. So kung 1,800, siguro kung itatimes nyo sa 8 kilometers, no? At hindi nyo alam kung ilan ang distance doon eh. Alam mo kung may specification sana, madali natin mag-get agad eh. Pero medyo close yung sinasabi ni Mayor Magalong, no? Na dapat 16 million na lahat-lahat siguro. Depende, hindi ko nakita yung buong contract eh, di ba? Tuloy na! Bukas ang Billionaire News Channel para sa panig ng mga respondent sa inihaing reklamo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire. Yun, at yun, alam niyo na siguro ang nangyayari dyan, no? At hindi lang naman tayo ang nakaalam niyan. Siyempre kayo, ang akin lang naman ay binibigyan ko ng perspective tong nangyayari. And in the first place, ay Batanggenyo din po ako and gusto ko lang po ipakita sa inyo na para sa akin hindi tama yun, no? At kung may nakikinig sa mga tuta ni Luistro, what can you say about this? Totoo ba to? O haka-haka lang, no? At ang akin kasi, kaya ako nakakawalang gana kasi siya nga yung Committee on Justice, kung talagang halimbawa ay totoong may kaso to o merong reklamo, kung talagang tao yan si Luistro at professional at may respeto sa House, no? At sa Pilipino, of course, number one, ay dapat bumabasa sa pwesto, ibigay niya sa ibang congressman, ikaw na muna kasi meron akong anomalyang kailangan harapin. Pag hindi na, pagka wala naman at hindi naman totoo, hindi pwede naman siya bumalik bilang chairman. Yun nga lang, siyempre kakapit siya dahil yan ang utos sa Malacanang na kailangan na pabaksakin mo ang Sara Duterte o pahiyain mo man lang. Kasi hindi naman nila kaya pahiyain si Sara Duterte o hindi nila kaya tanggalin o siraan. So, ang gusto na lang mangyari ng Committee on Justice na yan ay pahiyain lang si Sara Duterte. Ang problema, yung mga umaharap na Committee on Justice, kung makikita mo yung mga pagmumukha nila, no? Ay ikaw ang mahihiya, no? Ay nandiyan si Delima. Sinama mo pa ng mga sila Sendanya. Sinama mo pa ng mga sila Jokno, no? At si Terry Ridona para Koke. Si Luistro, kita mo yan. Kaya doon pa lang ang nakakahiya talaga ang tignan ay yung mga Committee on Justice, no? Yun lang, no? Anyway, ito naman, i-connect ko lang. Kasi nga, since may anomalya palagi si Luistro, at sabi ko nga, sana bumaba na lang siya, bakit hindi na lang siyang bumaba muna at ibigay sa matinong tao? Di ba? Kasi nga, naalala ko lang kanyang ginawa noon na talagang pinag-usapan ito kung saan tinago niya ang kanyang asawa noon. Kaya ako ito kinoconnect sa anomalya kasi purong anomalya na lang ang nangyayari kay Luistro, no? At hanggang ngayon, hindi pa madisbandis parang binabutak na yan. No? Ang dami niya lang ginawang katarantaduhan sa law, ang dami na lang ginagawang katarantaduhan sa Congress, pero hanggang ngayon parang wala pa rin nangyayari. But anyway, I can answer that because she is one of the bangag. No? Kaya kailangan kahit anong gawing bendalo ang gawin ng mga hinayupak na to, ay talagang walang mangyayari. Tuloy lang ang illegal na laban sa Pilipinas. At tayo naman bilang concern sa Pilipino ay naaawa naman tayo at sana may bumangon o yung mga dating korap, matauhan, magising at sinabing mali itong ginagawa pero when? Diba? Anyway, itong sinasabi ko, itinago niya to. Ito yung istorya na tinago niya ang kanyang asawa noon kahit na ito ay may warrant of arrest. Bakit ko sinasabi to? Kasi nga, this is involved o connected sa mga anomalyang ginagawa niya. Puro siya anomaly at scandal. Kaya naman ito, nung nakita ko to sa internet at sinabi niya, inamin niya naman na tinago niya ang kanyang asawa. Although alam natin illegal ito at talagang kung tutusin, pwedeng matanggalan siya ng lisensya, explain ko sa inyo mamaya sa aking perspective, ay hindi pa rin. Actually, isa nga yan si Luistro ang nag-evaluate ng ombudsman noon eh. Nakita ko yan at kaya nga hindi ako magtataka kung bakit si Remulla ang nakuha bilang ombudsman. Anyway, pakita lang natin sa inyo quick ang kanyang sinabi tungkol sa tinago niya ang kanyang asawang buang. Rapist. Kasi this was during the time na maraming namamatay, you know? I don't know. Namamatay? This was during the time na highly sensational yung issue ng EJK. Kahit pala dito, dinaman niya pa rin ng EJK. Ito naman ay tungkol naman sa tinago niyang asawa niyang rapist. Pero EJK pa rin. Anak ng tete. What I did, tinago ko po asawa ko. So, wanted siya. Di ba? Kasi lawyer ako. Siya na nagsabi niya, wanted siya. At sinabi niya, kasi lawyer ako eh, di ba? Now, you tell me mga parts ko tama yung ginawa niya. Sabi, mag-comment kayo, tama ba yung ginawa niya? Let me know. Eh.
I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado. Nadamay pa kayo tinutulungan niya. Sana hindi na kayo nagpatulong. Ano naman ang connection niya sa mga tinulungan niyang kliyente o kung sino mang constituent niya dahil siya ay congresswoman sa asawa niyang rapist? Malayo siya sa amin. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya ay hospital arrest daw siya. Sabi ko, no. Sabi ko, ang drama ko pa ganito. For our entire marriage, wala akong ibang ginagawa kung hindi sumunod sa'yo. So it means na hindi talaga siya para sa Pilipino, para lang sa kanyang marriage o pamilya. Alam mo mga parts, tuturuan ko lang yan si Luistro. Pag ikaw naging congresswoman, mayor, councilor, barangay captain, o ano mo tawag dito, board member, governor, di ba? Parang pangalawa mo ng pamilya ang Pilipinong pagsisilbihan mo. Yan ang paniniwala ko talaga. Ngayon, kung ang priority mo pamilya mo lang, wag ka na sumali sa politika. Pero syempre masarap di ba? Ayuda, di ba? Pagka sinabi mo kay Romualdez, paying ayuda, bigay agad. Easy money, di ba? Anyway, ang aking pong perspective dito mga parts is, she already did a lot of illegal stuff. Anomalya, di ba? Issue, scandal, name it. Pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya, Committee on Justice, Chairman, bumabanat kay Sara Duterte, nagmamalaki pa, may utang pa lang hinayupak na yan, hindi man lang nagbabayad. Siya pa nagmamalaki, nababayaran ko na sana. Diba? So, ito yung dito pa lang mga Batanggenya, mga tito, mga tita, dito pa lang dapat malaman nyo na kung ugali ng inyong representative, lalo na sa 2nd District. Diba? Dito pa lang makikita nyo na wala siyang gagawing matino. Anyway, ang akin dito, sa Pilipinas, bawal na bawal para sa kahit sinong abogado ang itago o tulungan tumakas ang kliyente. And you know that already. Basic, kahit hindi ka lawyer, alam mo na yan. Na meron pang active na warrant of arrest. Diba? Hindi ito covered ng client-lawyer responsibility o confidentiality pala. Diba? Bakit illegal? Obstruction of justice. Diba? Ethical violation. Ang abogado na gumawa niyan ay pwedeng masuspend o madispar ng Supreme Court. Pero look at Luistro right now. Still congresswoman and a lawyer. Di ba? Kaya nga nakakatakot maging lawyer yan eh. Di ba? Anyway, wala namang perfectong tao, wala namang perfectong lawyer. Ang akin lang sana, ano na yan eh, parang public, ano na kayo eh, parang public servant na kayo, parang public people na kayo eh. Hindi kayo private. Eh, nung nagkataon yun yata, mayor pa yung asawa niya, itinago niya. So, talagang dapat, the people are demanding that. Eh kung wala palang kasalanan ng asawa mo at na-publicate lang daw, sabi sa balita, eh di sana hinirap mo pa rin at ipinagtanggol mo sa trial o nilaban mo na walang kasalanan ng asawa ko, hindi nag-rape. Yun lang po pinag-uusapan natin. Isinama ko lang dito sa issue na to dahil para sa akin, kung dito o kung ilang beses siya gumagawa ng scandal, what more sa susunod pa. Kaya ako, wala akong katiwa-tiwala sa hinayupak na Luistro na yan pagdating sa Congress o sa Committee on Justice. It's not fair. At yung mga kasama niyang buhaya na utak pulburon din, hindi rin tama. Okay? Yun lang po ang masasabi ko mga parts. Yan po ang aking perspective. Igalang po natin yan. Pero, mag-comment kayo at kung anong masasabi nyo sa pinag-usapan natin, sa sinabi ko, let me know. I-comment nyo rito. At syempre po, subscribe, like, at press yung notification bell. Okay? Already, hanggang dito lang po at sana po may natutunan tayong konti at may naintindihan kahit paano. Kung wala, let me know at mag-comment po kayo at sasagutin natin ito sa susunod nating content. Okay? Already, para po kay sa Pilipino, ingat po kayo palagi at syempre po kay Senator Marcoleta. Hopya lang! No? Ay kontento ka lang muna. Magtyaga-tyaga ka muna at syempre malang gas kayo sa atin, malang bilihin, dahan-dahan na muna, relax lang, dasal-dasal lang at makakaraos din po tayo. Ganyan naman tayo mga Pilipino. Okay? At syempre po, no, sabi po ng ating President Sara Duterte, mahalin po natin ang Pilipinas, nag-iisa lang yan, ingatan po natin yan, linisin natin ang Pilipinas. Let's help our President Sara Duterte, okay? Alrighty, hanggang dito na po. God bless, salamat po, and sukran.